Mag-tennis. Siyempre, bata ka, hindi mo rin yung gagawin. Hindi ko naman ako marunong mag-open nun. Iyak na lang. Siyempre, ito dahil sa si teacher, kinomfort niya ako, tinuro niya kung paano ulit. Okay naman, gets ko naman na. Tapos, once in a while, ewan mo kung ginagawa pa rin to, once in a while, pinagdadala po kami ng personal toys namin sa school. Hindi ako excited. Kasi wala akong magandang toy. So, hindi ako excited magdala. Yung mga kaklase ko ngayon, may dala ba ng mga robot, mga transformers. Tapos, yung isa pa may dala siyang magnet. Yung magnet niya kakaiba, ang special sa kanya, may key combination. Kapag hindi mo alam yung combination, hindi mo makakagal yung magnet doon sa kinakadilikan niya. So, hindi lang ako na-inbit. So, siguro, ano lang ang bata yun, talagang initial, normal lang sa bata na na-inbit. So, ikatlo, naalala ko, we had a chance na makasama sa isang field trip. Okay po. At ang memorable dun sa field trip na yun, nanood po kami ng play. Okay po. Ang cast dun sa play, kaya naging memorable siya. Kasama sa cast si Lea Salonga. Okay, Lea na naman. Narinig na tayo sa Lea. Alam niyo po ba kung anong napakasawa ko, anong pangalan? Joy. Paleya-leya ka pa, ha? Paleya-leya ka pa. Joy ko ngayon. Ang isa pa, meron kong dalawa, nakita. Yung tatay ko, pinagupitan ako ng, ayaw bigat. Yung dito lang yung buhok. Tapos makinis yung paligid. Grabe, naghahalo na yung inis ko nun, saka galit na yung nararamdaman ko, parang bumubo na yung... Sa bata, bumubo na yung mundo ko nun. Tapos sasabihin, pumasok daw ako sa school. Yung kumain, hindi na naman ng mga klase mo. Pero, eventually, nakakonvinsin din ako na ako ng parents ko. At syempre, effort pa rin ng teacher. Effort pa rin ng teacher. Kaya napaka-bigyan din ng role na ginagawa pala ng teachers. Kasi ikaw parents na yun. Nakakonvince naman ako na pumasok din. Ito last, uwian. Hindi na po maalala ko pang hapon ako yung umaga that time. Pero uwian. Wala nang estudyante. Sa school, wala na. Ubus na ako na lang. Hindi mo dumadating yung sundo. Ito na naman. Iyak na naman. Nag-decide na ako. Sabi ko, maglalakad na ako. Ang bahay ko namin, wala doon sa ngayon district. Dito sa likod ng bunker, kung alam niyo yung Captain Team, ito ang bahay namin. Malapit lang ito kasi sa matanda, sa batang maliit. Parang, ang layo nun, parang malakator yun. Hindi ng population ng mga bata pagka sa layo. Pero thank God, nakarating naman ako. Pero anong gawin? Alam niyo, umiiyak ako. Inis na naman ako. Sabi, wala kayo nasuntungo na yan. Pero masalamat pa rin kay Lord. Ngayon ko na lang na-realize na yung protection ng legal na laging nakaalala sa'yo. Okay po. Magpatuloy na po tayo. Tama na yung mga memories na yan. Yung mga kids natin, toddlers and nursery lang yan. Maiiksay mo ang potential nila. Nagbibilisan natin. So, as parents po, alam po ba natin yung gravity na nakakatang sa mga balikan natin? Sa pagpapalaki ng mga anak natin. Alam ba natin yung bigat niyan? Spoiler, ang duty ng parents
a road for your kids. But, to prepare the kids for the road. Okay po? Hindi po tayo gagawa ng daan para daanan ng anak natin, kundi ihahanda natin sila doon sa daan na lalakaran nila. At ang daan, it's not always a straight, it's smooth road. Hindi po tuloy-tuloy yan na from here, makakarating sa pupuntahan mo nang walang aberya. Okay po? Dadating sa buhay ng anak natin na yung mga twisty roads, okay po, yung mga curves, may mga lubak sa daan. So, kailangan ng anak natin, kailangan ng mga bata na manabigin yung daan na yun. Para hindi sila mag-overshoot kung sa mga liguan, hindi sila malubak. Darating po sa buhay nila, mga intersections na kailangan nila mag-decide kung didiretso ba ako, liligo ba ako sa kaliwa, liligo ba ako sa kanan. So, kailangan nila mag-decide in the future. At dito na po papasok yung tinatawag natin character. Okay po? Gaano ba ka-importante ang character na yan? Ano ba yung character na yan? So, ang character doon is a set of qualities or values that shape our thoughts, actions, reactions, and feelings. So, ang character po pala, ang magsasabi kung anong klaseng tao ka. Kung anong klaseng tao tayo. Dahil simula sa pag-uugali, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo mag-react towards specific situation or circumstances na kinalala niya, na experience natin. Character ko pala ang magdidikta. Alam mo, na-research ko, ano ba yung mga dala ng mga tao? Ano ba yung paano ba sila? Ang mga people with strong characters. So, ito po yung mga na-research ko. They show compassion. They are honest and fair. They display self-discipline in setting and meeting goals. They make good judgments. Hindi po pagiging judgmental. They make good judgments. Shows respect to others. They show courage in standing up for their beliefs. They have a strong sense of responsibility. They are good citizens who are concerned for their community. And they maintain self-respect. And so I'm calling to all the parents. Let us take full responsibility for our child's well-being. Yan yung naman yung picturation. Well-being, let us take full responsibility for our child's well-being. Okay po? Isisingin ko lang po yung si Joy. Isingin ko. Isingin ko daw yung sinasabi niya. In doing so, habang pinapalaki natin ang tama yung anak natin, tayo bilang parents, huwag natin susukuan yung anak natin. Magkakaiba ng ugali yan. Magkakaiba. Kaya nga special about isa. Kung yung PC mo, dati maiksi, makabahay mo. Huwag mong susukuan hanggang sa huli. Dahil tayo ang mananagot. Okay po? Tayo ang mananagot bilang magulang. Naiintindihan ko po na gusto natin mag-excel yung mga anak natin sa academically, mag-excel sila. That's very good. Actually, it's perfect. No? It's perfectly fine. But think about this. Will it not make us prouder kung alam natin na napalaki natin
tama o mabubuting tao yung mga anak natin. Nakalagay po dun sa Facebook, nabasa ko lang, share ko lang din. Ang sabi doon, a person who is nice to you, but is not nice to the waiter, is not a nice person. Naintindihan niyo po? So, ang pagiging mabuti, pagiging nice, hindi siya selective. Hindi pwede pipiliin ko lang magiging nice ako din sa tao ko. Kasi nice siya sa akin. Ang pagiging nice, you are nice to everyone. Kahit doon sa mga tao na hindi kaibig-ibig, hindi ka. Okay po? Nakalagay po sa FB page. Yung mga FB page na NCC. Yung nasa likod ng, kaya ko kung ito eh. Nasa likod ng profile pic nila, yung verse. May Bible verse po doon, nababasa na. Ano sabi doon? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Galing po yan sa Proverbs 26. In Tagalog, ituro sa bata ang dapat niyang nakaral. At hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Napaka-powerful yung verse po. Might as well, gawin natin memory verse bilang parents. Di po ba? Para po maging mabuti yung anak natin. Dahil po sinabi sa verse, kailangan po natin yung train. And the training starts as early as now. Habang bata kasi yan, habang tayo natin silang luluhin. Kasi kung pakilala sila, nakasanayan nila yung mga bagay, mahirap na yun. Mahirap na yun. Okay po. Sige, magawa na natin lahat pag magawa na natin lahat yung pinag-uusapan natin ng palakas. Palakas natin yung character nila kasi makaroon sila ng self-responsibility check. Will this give us peace of mind already? Or will this give you, parents, peace of mind already? Well, if you'll ask me, parang hindi pa rin. No. Why? Dahil tao lang tayo eh. At limited lang ang kaya natin gawin. We can only do this much. At hindi tayo perfect. So we cannot make our kids perfect. So ano po pala ang makakapagbigay ng peace of mind sa akin? Let us dedicate our kids' lives to God. Okay po. Kanina na hindi na sa akin yung godliness sa character, sa mga traits ng people with strong character. Hindi ko na kasama yung godliness ko. So, let us dedicate our kids' lives to God. Alam niyo, kami Joy, yung bunso namin anak, si Timoteo, at the age of 4, na-diagnose siya na may ASD or autism. So, kami ni Joy, siyempre, nag-iisip ka, paano kaya yung anak namin pag namin? Paano kaya siya? Makakagawa ba siya sa sarili niya? Yung parang kaya, up to now, sumasali pa rin sa isip namin yun. Pero ano yung mga parents? Yung mga hindi natin kaya, yung mga hindi nasaklaw ng kapangyarihan natin, ibigay lang natin sa atin yan, ibigay natin sa paanan ng Lord natin. At siya nang bahala. Siya na po ang bahala. Pero sa ngayon, lahat na kaya natin gawin as parents, gawin po natin para sa ikabubuhay natin. By doing that, together nung
character and dedication by God, that will give you peace of mind. And you will be amazed. Because God will provide limitless possibilities ahead for these kids. And with this, all putting together in our Filipino youth sa mga bata natin, then we can be victorious in building a stronger future for the Philippines. Again, congratulations to all kids, the parents, to God be all the glory.